Bagong aral pa! Habang enjoy na enjoy tayo sa pag-surf sa internet, pagda-download at pag-share ng iba't ibang mga files sa ating mga gadgets, alam nyo ba na may panganib o threat na naghihintay sa atin at sa ating mga computer system? Panganib o threat mula sa mga malware. Ano nga ba ang malware? Ang malware is a short term or ng dalawang salitang malicious software or sabihin natin unwanted softwares. So softwares that can damage by deleting files and then as well as gathering information secretly. Mayroong types ang malware. Nauna yung virus. So everybody knows what a virus is. So it's a software that damages one's computer. So by deleting files, reformatting hard disk, and as well as making damage in the operating system already. Masasabi natin pinaka-risky is the Trojan horse, na which is ito yung ang ginagawa talaga ay unti-unting mas sinisira na yung computer system. So meron namang tinatawag na worms na kung saan dumadami sila and they consume up the memory ng computer mo, kaya nagko-cause din ng pagbabagal. Meron ding tinatawag na adware, which is ito yung advertising supporting software. Isa din yung spyware na tinatawag na it's a software that secretly gathers information dun sa mga user na hindi nila alam na kinukuha na pala yung mga personal information nila sa pamamagitan ng software na ito. Paano nga ba nakakapasok ang mga malware and how do they damage or affect our computer system? Isa din yung software that is bundled with another software. So, maaaring hindi mo alam na sa pagda-download mo ng isang software ay may nada-download ka pang isang software which is a malware. Isa pa din na makukuha natin ito through emails. So ngayon kung nakapasok na sila, secretly ginagather na yung information patungkol sa iyo. At kung yung malware naman ay virus, of course, secretly it is already deleting some of your files or corrupting of your files or pinapahina na niya yung sistema hanggang sa it will be totally shut down. Pwedeng maiwasan ng mga malware sa pag-infect o pag-damage sa ating computer system. Ito ang mga paraan. Siguraduhin natin na updated yung ating mga antivirus, anti-spyware. So, kung meron tayong firewall para hindi makapasok yung mga unwanted website. Sila, yung mga software nito ang magdidetect kung yung ating mga website na binivisit ay merong virus o merong mga spywares. Para maiwasan natin ito, huwag basta-bastang mag-i-click yung mga links na hindi natin alam as much as possible. And then, sa mga emails naman natin, huwag natin agad-agad buksan yung isang sabihin natin email kung hindi naman natin alam kung kanino galing. At isa pa ay huwag din basta-bastang mag-download or mag-install ng software doon sa mga websites na hindi natin kilala. At lalo na sa ating mga important files or documents, let's always see to it na meron tayong backup. If it's already damaged or infected, ito ang mga pwede natin gawin to recover the damaged files. Siguro pag yung file is hidden, may mga softwares tayong magamit to restore the files. But if it's already damaged or corrupted, wala na tayong magagawa. What we can save is our computers. So, pwede natin i-save yung ating mga computer as much as possible. Lagyan natin ng mga security systems. So, antivirus, anti-spyware, para hindi agad-agad makakapasok yung mga malicious software na ito. So, kung meron tayong backups, pwede nating makuha yung mga na-infect ng files natin. Hindi masama mag-enjoy, pero dapat lagi nating iniisip ang bawat epekto ng mga ginagawa natin. Bago tayo mag-click ng anuman sa internet, isipin muna natin kung makakasama ba ito o makabubuti sa atin. Tandaan lang natin mga classmates, na dapat lahat ng ginagawa natin ay hindi lang para sa ating entertainment, kundi para sa ating pag-aaral at higit sa lahat para sa ating pagkatuto.
Basta nagpapadali at nagpapabilis, taking mo na yan. Classroom, sige lang aral ba?